Good morning po muli sa ating lahat. Good morning! I just wanna praise and thank God because I am still here standing in front of you right now. Kasi alam natin, kapag tayo ay talagang seryoso, hindi kaya ginagamit ng Panginoon, gumagawa ang kaaway ng pang-distract sa atin. Yes. Diba po? Napapansin nyo kapag ikaw ay talagang seryoso sa iyong pananampalataya, dinidistract ka ng, ay kasi ayaw niya na talagang maging malapit tayo sa ating Panginoon. And last week, before, while I was preparing this message, like a couple of days bago ka mag-Saturday, kasi nag-preach ako nung Saturday last week. And habang busy ako na nag-prepare ng aking mensahe, something came up. My Facebook account was hacked. And I was like, na-distract talaga ako. And alam naman natin ngayon, lahat nagagawa ng tao na parang nagiging totoo lahat na nangyayari dahil sa AI, di ba? Lalo na kapag yung mga pro. I don't know kung bakit account ko, naka two-way factor authentication ako, hindi basta-basta. Kasi sa laptop ko, pag binubuksan ko yung account ko, kailangan ko pang i-confirm sa phone ko. So I don't know kung paano, talagang pro yung hacker. But then, sabi ni Lord, huwag kang magpa-distract sa gawa ng kaaway. God knows naman everything. And yun nga sabi ko na dinidistract tayo ng kaaway. And nire-remind sa akin ni Lord na magpatuloy lang tayo. Okay? Kasi talagang yung mga tao gumagawa ng mga bagay-bagay, lalo na kapag for their own personal intention or yung personal interest or yung mga kaligayahan lang nila, yung ginagawa nila para i-distract yung mga anak ng Diyos. Okay? And pero yung account ko ngayon, naka-deactivate yung mga friend ko sa Facebook. Kasi pati yung messenger ko, hindi ko muna sa masyadong ginagamit. Kasi baka pati yung messenger ko, mapasok. Baka may mag-chat sa inyo, maghingi ng Gcash. Huwag na po kayong mag-send ng Gcash. Okay? Kasi hindi po ako yan. And habang nire-review ko yung aking mensahe, sabi ko kay Lord, ay oo naman. When God, when you declared us innocent, wala nang, ano yan? Wala nang, lahat na rin ata to. 5% na lang. Yeah. So, kapag dineklara tayo ng Panginoon na inosente, wala nang sino man, o kahit nakaaway, kahit na yung Satanas, kahit na sino pa man, wala nang claim ang mundo sa atin. Amen. So, ang ating passage po ay matatagpuan sa Romans 3:21 to 26. Pero ang ating introduction text po ay kukunin lamang po natin sa 21 to 22. Sabi po dyan, but now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. Before we continue, let us pray. Hallelujah! Panginoon, muli, ikaw ay aming dinadakila, sinasamba, Panginoon, and we praise you for today, Panginoon. We thank you for what you have done sa buong linggo, and we thank you for the freedom once again that we have gathered here all together to hear your message for today, Panginoon. And I pray, Lord, na buksan mo ang puso at pag-unawa ng bawat isa na maintindihan namin lahat ng iyong mga sasabihin sa amin, iparating sa amin sa umagang ito. And Lord, itago mo rin ako sa iyong likuran. We pray, Panginoon, na i-rebuke mo ang gawa ng kaaway, Panginoon. May your Holy Spirit works in every corner of this place, Panginoon. Hallelujah, na ikaw lamang ang maghari, ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan sa umagang ito. And Lord, we pray na lahat po ng makapakinig ng iyong mga salita ay maintindihan namin at sa buhay namin, Panginoon, ang lahat ng iyong mensahe sa umagang ito. At ikaw lamang, Panginoon, ang marapat naming sambahin, pagkatiwalaan, Panginoon, ang aming lalapitan, hallelujah, pagkat ikaw lamang ang aming Diyos na tapat sa iyong mga pangako, at binabalik namin sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah, hallelujah. When we say law, yung law po dyan ng tawag, ito po yung holy instruction or commandments ng Panginoon. For example, yung Mosaic law, okay, na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelites through Moses doon sa Mount Sinai. Okay? And Itagalog nga po natin yan para maintindihan natin siya ng maayos. Sabi niya dyan,
Subalit ngayon ay nahayag na ang pagiging matuwid mula sa Diyos. Pinatunayan ito mismo ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Ito ay para sa lahat ng mga sumasampalataya, yamang sa lahat ay walang pagkakaiba. And imagine mga kapatid, imagine lamang naman to, hindi naman ito totoong mangyari. Okay, imagine lang na ikaw ngayon ay lubog sa dagat ng utang, na feeling mo hindi ka na makakabayad, hindi ka na makakaahon. And kahit na yung sahod mo, every month, tumataas yung babayaran. Kasi ba wala nagpapautang ngayon na walang interest? Bihira na lang, lahat may interest. So, tumataas yung babayaran natin. Ang nakakaya lang natin babayaran is yung interest. So, parang feeling mo, bankrupt ka na, hindi ka na makakaahon. Hindi mo na alam kung kailan ka makakapagbayad fully ng iyong mga utang. So, ganun din yung mga kasalanan natin, nagagawa natin kamalian sa Panginoon na parang feeling na rin hindi na natin kaya o hindi na natin matatanggap yung pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon. And for 62 verses doon sa Romans, kapag binabasa natin yung Romans from chapter 1:18 hanggang sa chapter 3 verse 20, yun po ay 62 verses lahat yun. Makikita natin doon, mababasa natin lahat. Inisa-isa po ni Paul yung mga kasalanan na nagagawa ng tao, inisa-isa niya ang wickedness ng tao. At kapag tayo na nagbabasa, di ba sabi ni Pastor with feelings pag magbasa ka? Yes. Damdamin mo yung binabasa mo. Di ba kapag binabasa mo, ay, grabe. Pati tayo, di ba nagpapalala yung mga kasalanan natin, grabe ang nagagawa kong kasalanan. Grabe. So feeling natin, hindi na natin kaya na matanggap yung pagpapatawad ng Panginoon. Yung walang sala sa atin ng Panginoon. Pero, doon sa 19 mo na to 20, di ba kasi sinasabi doon na dahil sa ating mga kamalian, dahil sa kasalanan ng sanlibutan, tayo ay tayo ay nahahatulan, okay, na kailangan nating magbayad sa ating mga kasalanan. Tayo ay accountable sa Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Walang sino man na matuwid, walang sino man na maidedeklara na matuwid sa harap ng Diyos dahil nga sa ating mga kasalanan. Okay? Pero pagdating dito sa ating verse 21, here comes the divine word na but now. But now, sabi niya. So, nung nanghihina tayo, nung binasa natin yung 62 verses na yun, na wala nang kapag-asa, mapatawad ako ng Panginoon. Pero pagdating sa 21, but now, sabi niya, ay, o diba? Nakahinga tayo ng malo, ay, may pag-asa pa. Kasi may but now. So, ano bang susunod sa but now na yan? Diba ito yung parang moment of relief. So, ibig sabihin, but now, sabi niya, it signifies new era or a hope. Kasi, diba, sabi nga niya na, but now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. So, ito po ay hindi ito kabayaran or payment plan. Hindi po ito loan. Kundi ito po yung pagdeklara na lahat ng mga kasalanan natin ay napawalang sala. O yung lahat ng utang natin ay bayad na. Hindi po ito payment plan or loan. So, under the law, ang pagiging inosente po ay bagay na kailangan nating pagtrabahuan. Kung ibig sabihin, kung kailangan natin pagtrabahuan, kailangan natin na maging perfect. Okay, maging perfect. Wala tayong bahid ng kasalanan, o kailangan nating mag-obey sa law ng Panginoon. Pero, ay para mahatulan tayo na not guilty. Pero wala kang kasing malinis sa atin. Diba? Wala po tayong, walang nananatili na malinis sa atin. Pero according sa ating passage, this righteousness, the righteousness of God has been made known. Sabi niya. So, ito pong passage nito, yung pagiging righteous, hindi po yan bago. Hindi po yan ngayon lang sa New Testament. Kasi sa Old Testament pa lang, binabanggit na yan. At yan yung pinapatungkulan ng mga propeta doon sa Old Testament. So hindi po yan bago. And when we say righteousness, ito yung pagiging matuwid.
or yung pagiging inosente, hindi po yun dahil sa ating mga performance. Okay? It is not something na na-earn natin dahil sa kabaitan mo or dahil sa maganda ang loob mo. Hindi po. Kasi, hindi natin kaya nga mga kapatid, hindi natin kaya na magpaka-righteous ng sarili nating gawa, ng mga sarili lamang po natin. Okay? So, ngayon, paano nga ba tayo nahatulan na inosente? Paano natin na-achieve yung not guilty na hatol ng Panginoon sa atin? Dito na po papasok ang ating tinatawag na justification. At kung sa Tagalog, ang justification po ay binibigyang katwiran niya ang isang bagay. Para maintindihan natin, sabi po ni Martin Luther, when God's righteousness is mentioned in the gospel, it is God's action of declaring righteous the unrighteous sinner who has faith in Jesus Christ. The righteousness by which a person is justified is not his own but that of another, Christ. So, malinaw po yung sinasabi na dyan, kapag na-mention yung righteousness sa gospel, kapag nabasa natin yung righteousness, ito po yung pagdeklara ng Panginoon. Ang ginagawa niyang matuwid ang isang hindi matuwid na makasalanan. Amen. So, idinedeklara ng Panginoon na tayo ay matuwid. Ito ay sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ at hindi po dahil tayo ay mabuti. Amen. And ito po ay forensic declaration. Dinedeklara. Yan, hindi po ito yung unti-unti na binabago yung katauhan natin para tayo ay maging mabuti. Hindi po. Dineklara na yan once and for all. Dineklara na tayo ay not guilty, tayo ay inosente, or tayo ay righteous ng Panginoon. And for a believer today, this means na yung standing natin sa Panginoon ay nakabase sa finish na trabaho ni Jesus Christ sa cross ng Calvary. So hindi po ito dahil sa ating performance, sabi ko ulit. Kasi at the exact moment na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, or at the exact moment na naniwala ka na namatay siya sa cross ng Kalbaryo dahil sa iyong mga kasalanan, at that moment of time, mga kapatid, idineklara ka ng Panginoon na righteous. Ginawa ka not guilty ng Panginoon, ginawa ka na inosente ng Panginoon. Amen. And we believe na ang justification po, ang pagpapawalang sala ng Panginoon, na hindi po yun para lamang sa mga tao na mabuti na. Mga tao na may magandang kalooban. Ito po ay para sa lahat. Sabi nga dyan na sa watch natin kanina, to all who believe. Diba? Sabi kanina, ay mali. Yun, sabi niya doon na sa lahat ng ayaw umilo, nalopat na siya. Righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. So, wala pang pinipili. Okay? Wala pang pinipili yan. Sa kahit na sino na tumanggap or maniwala sa ginawa ni Jesus Christ sa Kalbaryo, pare-parehas po tayo. Amen. And si Jesus Christ po, imagine po, tayo ay nasa courtroom. Ngayon mga kapatid, nakita niyo yung cover photo natin, yung gavel, yung ganun ng judge, yung kanina. So imagine po na ngayon, tayo ay nasa korte. Okay, nasa korte po tayo, nakaupo tayo lahat sa defendant's chair. Ang nasa harapan po natin ay ang judge. Sino po ang judge? Si God the Father. Okay? So ang Panginoon po, ang nasa harapan natin na siya ang judge, tayo ngayon lahat ay nasa defendant's chair. So imagine natin na nasa courtroom tayo. Tapos ang Panginoon po, pumasok siya, and then, binago niya yung ating status, yung pagiging guilty to not guilty. Hindi po dahil nabago yung record natin, kundi dahil tayo, binigay natin ang ating pananampalataya, ang paniniwala sa may hawak ng pen na nag-judge sa atin. Okay, binigay natin ang ating tiwala kay Jesus Christ. And ang ating goal po sa umagang ito, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng assurance of salvation. Lalo na kapag feeling mo hindi ka pa secured sa iyong salvation. Kung feeling mo hindi mo pa natanggap si Jesus fully sa buhay mo. And also na magkaroon tayo ng confident na isipin natin tayo ay tinanggap na ng Panginoon. Tanggap tayo ng Panginoon.
forgiven po tayo, dineclared po tayong righteous, and pronounce po yung verdict na tayo ay not guilty. Amen. So, bago pa man tayo, nang idineklara, kung ikaw ay nadeklara na ng Diyos na ikaw ay not guilty. Kasi nakadepende kapatid kung tinanggap mo na ba ang Panginoon sa buhay mo. Nung tayo ay idineklara ng Panginoon na inosente na, ano nga ba muna yung mga pinagdaanan natin, mga hinarap natin, or ano pa muna ang haharapin mo or pagdadaanan mo bago mo makamit ang not guilty na hatol ng ating Panginoon. So imagine ngayon, nasa korte nga tayo, sabi ko kanina. So number 1, ang haharapin muna natin, ang charges sa atin o yung the case against us na believer. So may kaso po na isinampa sa atin sa umagang ito mga kapatid. May kaso po tayo. Amen. Sabi dyan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang kasalanan po ay hindi lamang ito basta-basta na pagkakamali. Hindi lamang ito basta-basta na pagkakamali, kundi ito po ay malalim na pagre-rebelde natin sa Panginoon. So, ito po yung spiritual DNA test natin. Itong DNA test natin, ito makikita natin dito na lahat po tayo ay may bahid ng kasalanan sa dugo ng bawat isa sa atin. So, wala pong perfecto. Lahat po tayo nananalaytay yung dugo na makasalanan sa atin. And lahat po tayo ay dinedeclare na law breaker. Lahat po tayo ay nagbe-break ng law ng Panginoon. So, first charge po sa atin, di ba sabi dyan, for all have sinned. Ibig sabihin nito, tayo nga po ay nagre-rebelde sa Panginoon. Lahat tayo ay nakakagawa ng kasalanan. At ang kasalanan mga kapatid, ito po ay hindi lamang po tayo na-charge doon sa sin of omission or sin of commission, kundi both po iyon, saklaw ng ating pagiging makasalanan. So intindihin natin kung ano ba yung sin of commission and sin of omission na tinatawag. Okay, so the basic two kinds of sin. Kasi baka akala natin kasi basta kasalanan na yun. Pero may mga klase para ng kasalanan. So, sin of commission means doing what we should not. Gagawin natin yung hindi dapat, ginagawa natin yung hindi natin dapat gawin. Ito yung mga commandments ng Panginoon. Kasi kung dinidisobey mo yun, nakakaroon ka ng sin of commission. Or ito po ay often na obvious or nakikita po siya. For example, dun sa Bible, di ba yung nag-disobey si Adan at Eva, kinain nila yung forbidden fruit. Or yung pagpatay ni Cain kay Abel, di ba? Or yung pag-commit ni King David ng adultery. So isa po yun na and yung pagpatay niya sa asawa ni Bathsheba. So yun po ay sin of commission. Or sa atin, sa daily life natin, isa pong halimbawa ng sin of commission sa buhay natin araw-araw, yung lying, yung nagsisinungaling tayo. Kasi magsinungaling ka man sa tao, pero ang Diyos, alam niya, nakikita ng Diyos ang katotohanan. Kasi lahat ng buhay natin open book yun sa Panginoon, nakikita ng Panginoon ang buhay natin. So kahit nasabi magsinungaling ka man, hindi naman niya alam. Diba? Pero ang Lord nakikita niya, sa Kanya tayo nagkakasala. Hindi sa tao na sinasabihan mo ng mali. And also, stealing. O stealing from someone or sa Panginoon. Kasi, di ba kapag yung sa tithes natin, kung alam naman natin, alam ng Lord niya kung ninanakawan mo siya. Ninanakawan mo yung mga tao sa paligid mo. Okay? And also, adultery. Yun nga, yung may asawa ka na, nakikipaglandian ka pa sa iba. Adultery po yun. Or may jowa ka, pero nakikipaglandian ka pa sa iba. Okay? So, kasalanan yung kapatid. Alam natin na kasalanan yun. Kaya pag may asawa ka na, may jowa ka na, tumigil ka na. Okay? And also, hatred. Yung hate mo yung isang tao, kapatiran mo pa, hate mo siya. Oh. Or murder, or sexual immorality. Yan po ay isang kasalanan. Ang mga kasalanan yan sa buhay natin araw-araw. And also, speech-based sin. Meron pang speech-based sin. Na sin of commission din ito. Ito po yung spreading gossip o yung chismis. Marites. Akala natin normal lang magmamarites. Kasalanan pala yung kapatid. Okay? And slander. Yung nagsasabi ka ng mga bagay-bagay na nakakasira ng reputasyon ng isang tao. Slander po yung kasalanan po yun. Okay?
also betrayal. Kapag ka binibitray mo yung kaibigan mo, or pastor mo, magulang mo, kapatid mo, kasalanan yun, kapatid. And also, sin of omission. Sin of omission, ito yung nag-fulfill tayo na gawin yung dapat. Yung akala natin, nare-realize kung anong ginagawa ko, sabi ko, ay marami pala akong nagagawa na akala ko hindi kasalanan. Kasi akala natin normal lang. Pero kasalanan pala siya. So, sabi kasi ni James na knowing the right thing to do and failing to do is a sin. So, alam mo siyang tama pero hindi mo siya ginagawa, kasalanan pala yung kapatid. So, example, kapag may nakita ka na nangangailangan ng tulong, kaya mo namang tulungan pero hindi mo ginawa. Kasalanan pala yun. So, mag-iingat tayo mga kapatid. And refuse to forgive. Alam natin na ang Panginoon nga nagpapatawad. Kaya yung nanghak doon sa ako, pinapatawad ko na yun. Kung sino man yung pinapatawad ko na yun. Okay? Pinapatawad ko na yun. And kahit na ano pang ginawa sa atin ng tao kapatid, ang Panginoon nagpapatawad. Tayo ba kaya hindi magpatawad? Kasalanan po iyon kung hindi tayo magpatawad. Kasi sabi ng Panginoon, kailangan nating magkaroon ng peace sa bawat isa. Kailangan nating magmahalan. Amen. And kailangan natin na maging mabait, na magkaroon tayo ng tender-hearted towards mga kasama, mga tao sa paligid natin. Okay? So, kailangan natin magpatawad. Kapag kung meron ka mang hindi napapatawad sa nakaaway mo man or may ginawa sa'yo, patawarin mo na. Kung hindi mo niya tanggapin at least ikaw, naghingi ka ng, ikaw ay pinatawad mo na siya. Hayaan mo siyang hindi magpatawad so hindi mo na kasalanan yun. Basta ikaw, pinatawad mo na siya. Yung asawa mo na sinasaktan ka or may ng babae, sa naghiwalay kayo, patawarin mo niya yung asawa mo kapatid. Ayan. And also, neglect of responsibility. Sa ating pamilya, sa mga may pamilya, kapag ka pala hindi mo ginagawa yung responsibilidad mo sa pamilya mo, kasalanan pala yun. Hindi lang pala yun, basta-basta lang na hindi mo sinusuportahan yung anak mo, asawa mo, or basta yung pamilya mo, anak, asawa, hindi mo ginagawa yung responsibilidad mo, kasalanan pala yun. Yung responsibilidad mo sa church, ministry mo, hindi mo ginagawa kapatid, kasalanan po yun. Hindi natin huwag natin sabihin na nagrarason-rason lang tayo kasi ganito ganyan. Kasalanan yung kapatid. And also, withholding kindness. Yung kung may kilala ka na nagsistruggle sa buhay, na alam mo na dahil sa pagsistruggle niya ay makakagawa siya ng hindi maganda. Tapos ikaw, pinapanood mo lang siya, hindi mo siya ini-encourage. Hindi mo pinapagaan yung loob man, hindi mo tinutulungan para mapagaan man lang or mawala yung isip niya na makagawa ng masama. Kasi kung gumawa ng masama yun, kasalanan mo, hindi mo siya in-encourage, hindi mo siya tinulungan. Kaya so hindi pala basta-basta kapatid. Marami pa tayo nagagawa na akala natin na okay lang, pero kasalanan pala siya. Ito ang mahalaga sa atin, Kristiyano. Missing a mandatory religious service. Ang pagsisimba. Kasi ikaw, sabi mo leader, hindi mo na ako magsimba kasi hindi ako pina-off ni amo. Maya-maya napanood ni leader mo yung live mo, nagti-tiktok ka. So, nagsinungaling ka na kay leader. Kasalanan po yung kapatid. Okay? And gusto ko lang i-emphasize yung adultery kanina. Di ba sabi ko, adultery, may asawa ka na o may girlfriend, boyfriend ka pero nakikipaglandian ka pa sa iba, adultery yon, sin of commission yon. Pero kapag ikaw may asawa ka or may girlfriend, boyfriend ka, pero hindi mo mahal, hindi mo minahal yung tungkulin mo na mahalin. Kasi nga, nag-asawa kayo, kayo ni Lord ng iisa. So may isang puso lang kayo. Pero kung hindi mo mahal yung asawa mo, kasalanan yun, kapatid. Amen. Sa mga may asawa dyan, hindi nila mahal yung asawa nila, nagkakasala po kayo. Kailangan mo mahalin yung mga asawa nyo. Okay. Sabi dito, ang second charge na po tayo. Ang second charge po, di ba sabi natin kanina, yung first charge is yung for all have sinned. Ang second charge, fall short of the glory of God. So tayo po ay ginawa ng Diyos na kanyang kawangis. Okay, na dapat pagka tumingin ka sa mirror, kapatid, nakikita mo si Jesus Christ sa salamin. Pero dahil sa kasalanan, nabasag yung salamin na yun. Kaya hindi na nasasalamin si Jesus sa buhay natin. Dahil sa kasalanan. Ayan. And kaya
po tayo ay legally and spiritually guilty as charged na mga kapatid. And kaya ang Panginoon, kailangan tayong mahatulan. Kailangan natin mahatulan kasi nga tayo ay makasalanan. And sabi sa Ecclesiastes 7:20, indeed, there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right and never sins. So, yun nga, sabi natin na walang sino man. Okay, ang perfect, lahat po tayo ay nagkakasala. So, ang pagiging makasalanan, hindi lang po ito limited sa iilang tao. Ang pagkakasala po ay universal reality na lahat po ng tao sa sanlibutan ay nagkakasala. And kahit yung mga tao na nagsistrive na gumawa ng maganda, nagsistrive na magpakabuti, lahat po tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Amen. Sa Psalm 51:5, sabi dyan, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So, ito po ay nasulat nung after nung ginawa ni King David nga ng adultery, nung ginagaw niya si Bathsheba sa asawa niya, tapos pinatay pa niya yung asawa ni Bathsheba. Diba? So, iyan yung sinabi niya. And na-realize ni David, sinasabi niya na kailangan niya, yung pagkakasala niya na yung kailangan niya, kinonfess niya sa Panginoon, hindi lamang para siya ay mapatawad. Pero gusto niya na magkaroon ng renewal ng kanyang puso. Hindi lamang para mapatawad ka, tayo ay magko-confess sa Panginoon, mga kapatid, para hindi lang tayo mapatawad. Mag-confess tayo para tayo ay magkaroon ng panibagong puso. Ma-renew ang puso natin at malaman na natin kung ano ang dapat nating gawin at sa hindi. Sabi niya dyan na, I was sinful at birth. From the time my mother conceived me, hindi naman niya sinisisi yung mama niya. Na, bakit mo kasi ako binuntis na bakit mo ako binuntis na ako ay makasalanan? Hindi. Kasi alam natin ang realidad, alam natin na nung nagkasala si Adan at Eva, lahat na tayo, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, ang ating ina, makasalanan na po tayo. Yan ang nature natin na tao, mga kapatid. So kailangan natin mag-confess, may mga nagagaman tayong kasalanan, kailangan natin ikumpisal yan sa ating Panginoon. And before we get the good news, sa korte na kung saan tayo ngayon, kailangan nating maramdaman yung bigat na tayo ay guilty, na nakakatulan na guilty. Diba? So kailangan nating maramdaman yung bigat na yun, na kahit na anong amount ng pamumuhay mo ng maayos o yung pagsimba-simba mo, hindi yun ma-strike yung charges na ibinabato sa atin ng Panginoon. Kasi, yun, hindi nga natin hindi masistrike yung mga kasalanan, yung charges na binabato sa atin. Pero ang good news, mga kapatid, meron tayong depensa. Ito po ang ating number 2. Meron tayong depensa, ito yung counter-argument or yung depensa natin na believer. Sabi po sa ating verse, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance He had left the sins committed beforehand unpunished. So dahil sa kagandahang loob ng ating Diyos, tayo ngayon ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ng pagpapalaya na ginawa ni Jesus Christ. At siya ang inalay ng Diyos na bilang handog. Kasi alam natin na nung tayo nagkakasala, ang Panginoon galit na galit sa atin. So we are under God's wrath. So inihandog niya si Jesus Christ upang mapayapa yung galit niya sa mundo. Mapayapa yung galit ng Panginoon sa atin, sa sanlibutan dahil sa kasalanan. At upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa Kalbaryo, tayo ay mapatawad. Okay? Sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Dahil sa Kanyang banal na pagtitiis, pinalampas ng Diyos ang ginawa ng tao na kasalanan. So, ang depensa natin, mga kapatid, ay ito yung power of the blood. So, mayroong mang kaso na may kaso man na binigay sa atin. May kaso na isinampalaban sa atin, yun ay ating mga kasalanan. Pero ngayon, may depensa tayo. Ito yung blood na tumana sa cross ng Kalbaryo. Ito ay ang dugo ni Jesus
Christ. So, ang depensa po natin ay hindi dahil hindi natin ginawa yung kasalanan. Kundi, ito ay dahil ang penalty ng ating mga kasalanan ay nawala na. Yun ang depensa natin. So para tayong, di ba, tinubos tayo, nasasanlaan tayo ng market ng sin, nasa slave market of sin tayo. Pero tinubos tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Amen. And yung sabi dyan, justified freely by His grace. Ito po na, ang salvation po natin. Ang salvation po natin ay free lang po yan, kapatid. Free lang yan. Hindi po dahil ikaw ay mabuti. Hindi po ikaw ay dahil mabait. Okay? Hindi po ikaw ay dahil maganda. Hindi po iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng salvation. Ito po ay free gift ng ating Panginoon. And ito rin po ay tapos ng trinabaho ni Jesus yan. Tapos ng trinabaho ni Jesus Christ. Yung redemption. Redemption, nung namatay ang si Jesus Christ sa cross, nagkaroon tayo ng redemption. Okay? Which means na yung price ng kasalanan natin ay bayad na. Okay? Hindi dahil tayo ang nagbayad, kundi si Jesus ang nagbayad para sa atin. So ang depensa natin, my debt has already been paid. Ang utang ko ay bayad na. Ang mga kasalanan ko ay nawala na. Okay? And alam mo natin po, ulit natin sinasabi na tinubos nga tayo ng Panginoon. Tinubos tayo. Okay? So hindi na yung tinubos na tayo ng Panginoon. Kaya sabi ko kanina, kapag tayo ay tinubos na ng Panginoon sa kasalanan, dineklara tayong inosente, wala nang claim ang mundo sa atin. Wala nang claim si Satanas, ang kaaway, at ng sinuman sa atin. Dahil nga tayo ay tinubos na ng ating hari, which is, who is Jesus Christ. Tayo ay binigyan niya muli. Okay? It's the market of it. And sabi dito sa Hebrews 9:12, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. So ito yung redemption na nabanggit doon sa kanina, na ang Panginoon po, si Jesus po, ay pumasok siya sa karyaan ng Diyos. Hindi po dahil sa dugo ng hayop, kundi ito po ay dahil sa kanyang sariling dugo. Sa kanyang sariling dugo. Dugo na walang bahid ng kahit anumang kasalanan. And para tayo ay magkaroon ng eternal liberation or freedom, okay, sa ating mga kasalanan. Hindi po tulad ng Old Testament, na alam naman natin, ng Old Testament, kapag ka nagkasala ka, mag-alay ka ng dugo, ay mag-alay ka ng hayop, pumasok ka dun sa tabernacle, para mag-alay ka ng hayop at mapatawad ka. Kung ngayon siguro yung kapatid, wala nang natitirang hayop. Sa dami ng mga kasalanan natin. O kahit siguro, habang buhay tayo dito sa Hong Kong, hindi kasi yung mga sahod natin pambili ng hayop. Dahil sa dami ng ating mga kasalanan. Okay, so, ang sinolbar po ng Panginoon yung problema na yun. So, hindi na tayo kailangan mag-alay ng hayop para, patawarin mo ako sa akin pag sisinungaling isang tupa. Nagnakaw ako kay amo ng $5, isang tupa. Nagalit ako sa, nakaway kami ng asawa ko, isang tupa. So, hindi natin kaya yung kapatid. Kaya nga ang Panginoon, ginawa niya ng paraan para minsanan na yung pag-alay ng dugo. Yun at ang dugo ni Jesus Christ. Na walang bakit sa kanila. Amen. And yung resulta po ng ginawa ni Jesus Christ is once and for all po yun. Minsanan na yun. So, permanent na release tayo sa guilt. Okay? Or sa bondage of sin. So, hindi na po ito kailangang mamatay ulit ni Jesus. Hindi na po ulit kailangang dumanak ulit ang dugo sa cross para ulit tayo ay magkaroon ng makatulan ng not guilty. Kasi tapos na yon once and for all. So, hindi na kailangan ulit ni Jesus. And sa Isaiah 53:5, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. So ito na ba yung tinatawag natin na propitiation? Ito yung, di ba, alam natin na pinako nga siya sa cross, pinako si Jesus sa cross para sa ating mga kasalanan. And crushed for our iniquities. Pag gumagawa ka ng
halo-halo. Di ba? Magka-crush ka ng ice. Yes. Anong nangyayari doon sa ice? Durog na durog. Di ba? Ganon ang nangyari. Ganon ang pinagdaanan ni Jesus. Durog na durog siya. Nagkapasa-pasa siya. Nagkasugat-sugat siya. Di ba? So, dahil lamang yan, sa isang reason na para tayo ay mapawalang sala, tayo ay matubos sa ating mga kasalanan once and for all. Sa pamagitan ng kanyang dugo na hindi na natin kailangan mag-alay ng ano pa man dyan. Kundi dahil inalay na ni Jesus ang kanyang sariling dugo para tayo ay mapawalang sala. And dahil nga, di ba sabi niya, punishment, upon him was the chastisement that brought us peace. So yung kanyang pagkamatay sa cross, nagkaroon na tayo ng peace with God. Diba? Diba nung, kasi hindi pa namatay si Jesus. Diba? Hindi tayo at peace kay God kasi nga, wala tayong relasyon. Diba? Wala tayong relasyon. No? Hindi na tayo makalapit sa Kanya. So, hindi natin ilalapit sa Kanya ang ating mga hinaing dahil nga merong balakid. Yan yung kasalanan. Pero dahil nga, doon sa ginawa ni Jesus, nagkaroon na tayo ng peace. Okay? Nagkaroon tayo ng peace. Meron tayong may peace of mind tayo or na nakakalapit na tayo sa Kanya, nilalapit na natin sa Kanya ang lahat ng ating mga hinaing, nagkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. At dahil sa Kanyang mga pagkapasa-pasa, sa Kanyang mga sugat, tayo ay nagkaroon ng redemption. Nabanggit yan nung Sunday ng ating preacher nung Sunday. Nagkaroon tayo ng redemption and also spiritual and sometimes physical restoration sa mga tao na naniniwala, okay, sa ginawa ni Jesus sa cross. Ang sabi po dito, a hypocrite is someone who spends their life pretending to be more righteous than they are. Yes. Kasi hindi nga po tayo kapatid hindi po tayo nagiging righteous dahil sa sarili lang nating gawa. Okay, so kapag gano'n ang feeling mo kapatid na ako ay righteous dahil sa sarili kong gawa, dahil mabait ako, mabuti ako, hypocrite ka daw kapatid. Hypocrite ang mga tao na naman. Pero a believer, sabi niya, is someone who knows they have no righteousness of their own, but whose righteousness is found in Jesus Christ alone. So, ang ating pagiging matuwid po ay nanggagaling or dahil lamang po yan kay Jesus Christ, hindi po dahil sa ating mga sarili, okay, sa ating mga sariling gawa, dahil po sa ating mga tinatrabaho. Ganon. So, dahil lamang po yan sa nag-iisa, okay, si Jesus Christ. Siya lang po ang dahilan kung bakit tayo ay ginawang matuwid ng Panginoon. And mga kapatid, nasa korte tayo, nag-aantay na tayo kung ano bang verdict ng Panginoon. Ano kayang hatol na ng Panginoon? Kasi may kinaso sa atin, pero may depensa tayo, ito yung dugo ng Panginoon. Ngayon, tignan na natin kung ano ang hatol ng Panginoon. Ito na yung climax ng session na ito sa courtroom. Ito, court's verdict or yung pagdeklarada ng Panginoon na tayo ay inosente. Sabi pa dyan, He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies who have faith in Jesus. So ito na nga yung finale ng courtroom drama. Kung saan sinetel na ng Diyos Ama ang issue ng tao dahil sa kasalanan. Pero habang sinetel niya yung issue ng kasalanan, mini-maintain pa rin niya yung kanyang pagiging holy. And i-breakdown muna natin kapatid, i-breakdown natin yung mga pangyayari sa courtroom na ito. Sa setup, di ba, yung judge, si Jesus, ang Panginoon. Amen? So ang defendant, tayo, na tao na guilty sa ating mga kasalanan. And yung church sa atin is yun nga, tayo ay makasalanan at kailangan na tayo ay nagdedemand ang Panginoon ng penalty. Yun ay ang kamatayan. Di ba? Ang penalty ng kasalanan ay kamatayan. Ang problema, ang Panginoon, kapag titignan lang niya yung kasalanan na yun, siya po ay hindi na makatarungan na judge. Siya ay hindi na makatarungan na judge kung palampasin niya lang yung mga kasalanan na yun. Yes. Or kung kasi nga, di ba, kapatayan ang kabayaran sa kasalanan. Kung tayo lahat ay mamatay dahil lang sa kasalanan, wala na matitira sa mundo. Okay? Wala na matitira. So, dito na pumasok yung propitiation. Ito yung substitute na si Jesus po ang sumalo sa ating, kahit dapat tayo ang mamatay. Pero si Jesus ang nai-sacrifice na mamatay
para sa atin. And yung penalty na yon, okay? Si God, hindi po niya ni-reject or dinismiss or in-ignore yung ang ating mga kasalanan. Hindi niya yun in-ignore, hindi niya dinismiss. Pero binayaran niya yun ng buo. Hindi po tayo ang nagbayad, kundi po yun ay si Jesus. Ang parang substitute sa atin. Siya yung nagbayad sa ating mga kasalanan. And the verdict, ngayon na, yung pagpukpok ng gavel na yun, ito po tayo ay nagse-celebrate na. Nagse-celebrate na tayo kasi nga, ito na yung hatol, ito na yung climax, ito na yung inaantay natin. So, ang Panginoon, hindi niya ito yung miracle ng gospel, kasi hindi niya in-ignore yung law, sabi ko kanina. Hindi niya in-ignore yung sarili ng, hindi niya in-ignore yung sarili ng law. Kasi, kapag ka-ignore niya yun, edi sasabihin na, siya nga mismo, hindi niya sinusunod ang kanyang law. Diba? Hindi niya naman pinapanish yung mga may kasalanan. Hindi, kapatid, pinanis niya. Napanish yung mga may kasalanan. Okay? Pinagbayaran ng mga makasalanan yung kanilang ginawa. Pero hindi nga lang sila ang nagbayad. Kasi ginawan ng Panginoon ng paraan. Iyon ay si Jesus Christ na ang sumalo sa ating mga kasalanan. So, hindi niya in-ignore yung kanyang law, hindi niya ni-reject, okay, yung kanyang law na kailangan pagbayaran ng ating mga kasalanan. Kasi ginawa niya pa rin yun. Sinunod niya pa rin yung kanyang law. Pero hindi nga lang tayo yung namatay. Kasi si Jesus Christ ang parang nag-substitute. Okay, siya yung namatay para sa atin. And so as to be just, sabi niya dyan, na yun nga, na-prove ng Panginoon na He is still righteous, holy, and faithful sa kanyang law. Yung mga kasalanan natin, hindi po yun, it did not go unpunished. Okay, so, yung ginawa po ni Jesus sa cross, yun po ang pagpapakita na si God po, tinitik niya seriously ang ating mga kasalanan. And just pa rin siya na ating judge. Just pa rin ang ating Panginoon. And the one who justifies, sabi dyan, God is now free to act as the one who declares the guilty sinner righteous. So, siya po ang nagja-justify sa atin. Wala nang iba, kapatid. Hindi yung asawa mo, hindi yung pastor mo, hindi yung leader mo ang magsasabi sa iyo na ikaw ay pinapawalang sala ko. Hindi. Ang Panginoon lamang po ang pwedeng mag-justify sa atin. Ang Panginoon lamang po ang pwedeng magsabi na tayo ay nawalan na ng pinapawalang sala ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Pinapawala tayo ng sala, siya lang ang pwedeng mag-declare na tayo ay not guilty. Siya lamang ang pwedeng mag-declare na tayo ay inosente. So, lahat po na naniniwala, okay, kay Jesus, lahat po na naniniwala sa trabaho, ang ginawa ni Jesus Christ sa Kalbaryo, lahat po yan ay nahatulan na ng pagiging righteous, nahatulan ng inosente, at nahatulan ng not guilty. And sa Galatians 2:16, know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So, ganun din yung kapatid. So, hindi po tayo ginustify ng Panginoon dahil tayo ay mabuti. Kundi po dahil lamang po sa ginawa ni Jesus Christ. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. And sa Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Jesus Christ. Ito na po yung immediate result ng pagdeklara ng Panginoon, ng paghatol ng Panginoon na tayo ay inosente. Wala nang sino man ang pwedeng humatol sa atin. Wala nang sino man ang pwedeng isumpa tayo or mag-judge sa atin. Kasi tayo ay na kay Kristo na. Dineklara na ng Panginoon na ikaw ay inosente. Kapatid, pinawalang sala ka na ng Panginoon. Amen. And also sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Ito po yung tinatawag na the great exchange. Yun yung in-explain natin kanina na si Jesus po ay walang kasalanan yan. Walang bahid ng kasalanan. Hindi siya namatay dahil siya ay makasalanan. Namatay po siya dahil sa ating mga kasalanan. Amen. Kasi siya po ay
po ang nature ng Panginoon. Ni Jesus, sinless po siya in nature and life. So, hindi, siya yung sacrificial lamb na walang kahit anumang bahid. Siya kahit anumang bahid. Na yun nga sabi ko na hindi siya namatay dahil siya ay makasalanan. Kundi namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. And He took the penalty, okay? He took our penalty so that we might be free from judgment. Kasi nung nakawalang sala tayo kapatid, wala nang claim. Sabi ko kanina, wala nang claim si Satanas or wala nang claim ang mundo sa atin. So, when we place our faith in Jesus Christ, kapag kapatid, ibigay mo kay Jesus Christ ang pananampalataya mo, paniniwala mo, maniwala ka, magtiwala ka sa kung ano ang ginawa niya sa cross ang Kalbaryo. Ito po ang dahilan para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, mapawalang sala, tayo ay may i-declare na matuwid ng Panginoon. So isa lamang po ang dahilan kapatid, isa lamang po ang way para ikaw ngayon ay may i-deklara na not guilty kapag ikaw ay guilty pa. Kung hindi mo alam sa sarili mo na hindi mo pa tinanggap ang Diyos sa buhay mo. Ito ang pagkakataon mo kapatid na mahatulan ng Panginoon ng not guilty. Ang isa lang, ang gagawin mo lamang isa lang, tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo. Maniwala ka sa kung ano ang ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, na siya ay namatay dahil sa iyo at sa aking mga kasalanan. Amen. Sabi niya dyan, the only sin Jesus ever had was ours, and the only righteousness we can ever have is His. So, ganun din yung kapatid. So, ang naging kasalanan lang ni Jesus kaya siya namatay ay yung mga kasalanan natin. Okay? At yung ang pagiging matuwid na dapat magkaroon tayo ay yun lamang po yung katuwiran ni Jesus Christ. Hindi po dahil sa atin, sa mga gawa natin, kundi po dahil lamang yan kay Jesus Christ. In Romans 5:1, it says, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ito na po yung resulta ng verdict na ma-end, na ma-close na yung away natin o yung gera natin. Okay? Na gera nating makasalanan ay Jesus Christ na siya ang judge. Okay? So, therefore, having been justified, sabi niya dyan, ito po nag-i-indicate sa finish na trabaho ng Panginoon. Na ito po ay hindi na dapat kailangang ulitin pa kasi tapos na trinabaho yan ni Jesus Christ. At nung sabi niya, we have peace with God. So, yung peace na ito ay hindi lamang po tayo ay nagkakaroon ng magandang pakiramdam na may peace tayo. Kundi ito po ay dahil nagkaroon na tayo ng reconciliation nung namatay nga si Jesus. Na-explain niya ng mabuti yung about reconciliation nung last Sunday. Kung nandito kayo last Sunday, alam niyo po yung about sa reconciliation, pagkakaroon natin ng reconciliation sa ating Panginoon. And because this peace, sabi niya, is established by God through Christ, believers can have absolute confidence in their standing rather than doubting their salvation based on daily struggle. So kahit ano man kapatid yung pinagdadaanan mo sa buhay, lagi mong alalahanin na ikaw ay sinave na ng Panginoon sa lahat ng iyong mga kasalanan. Okay? Yun nga ay nangyari dahil sa pagtanggap natin kay Jesus. At uulitin ko ulit, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus sa buhay mo at hindi ka pa sigurado kung may salvation ka, kung na-save ka ba, isa lang ang dapat mong gawin kapatid, tanggapin mo si Jesus sa buhay. So si Jesus po ang naging mediator natin. Okay? Na nagkaroon tayo ng access sa presensya and grasya ng Panginoon na nawala nung nagkasala si Adan at Eva. And in short, ito po ay declaration na dahil kay Jesus lamang yung war natin, okay? Yung problema natin ay wala na. Okay? Yung problema natin kung paano tayo makakalapit sa Panginoon ay nawala na. At ngayon tayo ay welcome sa grasya ng Panginoon. Sabi dyan, you are declared innocent by God. So, naging inosente na tayo, dineklara na tayong inosente. Yung guilty, wala na. Wala na yung guilty na nag-move backward na siya. Yung pagiging inosente na idineklara ng Panginoon sa atin. At ngayon kapatid, ang tanong, once na tayo ay
walang sala ng Panginoon, once na tayo ay idineklara na matuwid, or once na tayo na ay hinatulan ng not guilty at naka-receive ng salvation, may possibility ba na tayo ay mag-fall away? Or tayo ay may separate sa Panginoon or mawala yung relasyon natin sa Kanya? Posible ba? Ang sagot ay yes. Ito po ay kung ikaw, tinanggap mo na ang Diyos sa buhay mo, pero tumalikod ka ulit sa Kanya, bumalik ka sa dati, napariwara ka, yung pinili mo na lumayo sa Kanya. Okay? And nawala na yung pananampalataya mo sa Kanya. So mawawala yung relasyon natin sa ating Panginoon. Though alam naman natin na yung justification, yung pagpapawalang sala sa atin ng ating Panginoon ay gawa po yan ng Panginoon. Okay? Wala pa tayong kinalaman doon. Ang Panginoon po ang may gawa, no? At natatanggap natin yun through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Pero hindi rin tayo kasi naniniwala sa unconditional eternal security natin na tawag. Or kung naririnig nyo yung once saved, always saved. Okay na? Kunyari na-save ka. Na-save ka na. Tapos always, ang iniisip mo na-save na ako. Ako forever na akong masasave. Kahit gumawa na ako ng kasalanan, okay lang. Kasi na-save na ako. Hindi po ganun, kapatid. Ang ating pagiging, ang salvation po natin ay nakadepende yan. Ang standing or yung estado ng ating salvation ay nakasalalay yan kung paano tayo mag-continue o paano tayo magpatuloy sa ating pag-obey or pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi lahat ng trabaho, lahat ng yun, ang pagkakaroon nating salvation, lahat ng yun ay trinabaho ni Jesus Christ. Ang dapat lang natin gawin ay sumunod. Mag-obey lamang sa Kanya. Yung pagsunod na lang hindi pa natin magawa. Diba? Wala ka tayong ginawa dun sa ating salvation Sumunod na lang ang dapat nating gawin. So, kailangan manatili yung relasyon natin sa ating Panginoon, ma-maintain yung standing natin. And, kailangan natin mag-strive. Okay? Kailangan natin mag-strive para ma-maintain yung ating standing. Kasi kung hindi natin ma-maintain yung kapatid, manganganib yung ating salvation. Hindi natin ma-experience yung fullness of salvation na tinatawag. Ay, paano kung tinanggap mo na nga si Lord, tumalikod ka, nagkasala ka, di ba? And then hindi ka nakapaghingi ng, hindi ka nakapag-repent. Tapos, hindi natin alam ang buhay, kapatid. Kahit na nakatulog ka, nakaupo ka, tumatawa ka niya, pero tigok ka na pala. So, hindi natin alam. So, nakagawa ka ng kasalanan, pero hindi ka nag-repent. Nasayang lang yung ilang taong ka lang, kahit ilang taong ka lang naging Kristiyano, matuwid ka. Kung nagkasala ka, hindi ka pa nakapag-repent, tapos namatay ka na. Wala na. Hindi natin ma-experience yung fullness ng ating salvation. And the good news is, mga kapatid, kapag ikaw ay muling tumalikod sa Panginoon at gusto mo ulit magbalik loob, tatanggapin ulit tayo, kapatid, ng ating Panginoon. Amen. Kailangan lang natin mag-repent. Kailangan natin mag-repent with all our hearts. Hindi lamang kunyari lang sabihin mo, mag-repent ako para bumalik ako sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang puso natin. Nakikita niya lahat. Magsinungaling ka man sa lahat. Ang Panginoon hindi ka pwede magsinungaling. Okay? So, tinatanggap po tayo ng Panginoon. Katulad nung last Sunday, ano ba yung passage last Sunday, the prodigal son? Diba? Umalis siya sa kanyang, tumalikod siya sa kanyang tatay. Nung bumalik siya, welcome siya ng kanyang ama. Okay? So, ganun po ang ating Panginoon kasi ayaw niya na tayo ay mag-fall. Hindi po ginusto ng Panginoon, hindi niya desire na tayo ay mapalayo sa Kanya. And also the Bible never ceases to offer hope for anyone who will respond sa appeal ng Holy Spirit. So a person who has fallen away, mariresto po ang ating relasyon sa Panginoon by repenting sa ating mga kasalanan at magbalik loob tayo sa Kanya, mga kapatid. So, tumalikod man tayo sa Panginoon, ang mahalaga, kapatid, magbabalik loob tayo sa Kanya, magko-confess tayo. Para maramdaman natin, ma-experience natin yung fullness ng ating salvation. Kasi sabi ko nga, hindi natin alam ang buhay. Pagbaba mo dyan, mamaya may nangyari. Okay? Pag-CR mo lang may nangyari. Hindi natin alam, kapatid. Kaya, kapag tayo nakakakommit ng kasalanan, kailangan natin ng heartfelt na pag-confess. I-confess natin yung ating mga kasalanan sa ating Panginoon. And also,
may mga iba pang passages sa Bible na sinusupport yung possibility na tayo ay mag-fall away. Ito rin yung yung parable of the sower. Di ba? Meron doon na nakapakinig na salita ng Panginoon, naniwala siya, pero dahil sa mga pagsubok sa buhay, lumayo siya sa Panginoon. Sa mga kapatid, kung may pagsubok man tayo pinagdadaanan sa buhay, hindi yun reason para tayo ay lumayo. Dapat yun ang magiging reason para mas lalo pa tayong lumapit sa ating Panginoon. Kasi siya lamang po ang dapat nating kakapitan sa lahat ng pagsubok na nangyayari sa buhay natin. Amen. And sabi dyan, justify. Pinawalang sala tayo kapatid, hindi lamang po yan basta-basta lang na pinatawad tayo. Tayo ay pinawalang sala. Hinatulan tayo na not-guilty. Tinanggap tayo at idineklara tayo na righteous ng ating Panginoon. Hindi po siya makita dyan, pero this Romans 8:33 yan. Sabi niya, who shall lay any charge against God's elect? It is God that justifies. So, ikaw kapatid, tayo ay pinili ng Panginoon. Tayo ay pinili ng Panginoon. Sino ba ang pwede pa na mag-aakusa sa atin? Sino ba ang pwede mag-harm sa atin? Wala na. Kasi ang ating Panginoon, siya lamang ang nagpawalang sala sa atin. And because of God, okay, wala nang pwedeng mag-accuse sa atin ng kahit anuman na kasalanan dyan, whether si Satan, o yung kahit na anumang tao dyan, or kahit sa sarili nating konsensya. Hindi na tayo pwedeng akusahan. Dahil nga, ang Panginoon ay dinustify na tayo, pinawalang sala na tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. And even the enemy will try to flood your mind with doubt and try to discredit the character of God. Si God po ay faithful. Okay? And through His word is forever true, forever sure. And all who are believers have been accepted in the Lord Jesus Christ. So, sino pa bang mag-aakusa sa atin? Wala. Sino ba ang magko-condemn sa atin? Wala na. Okay? No wonder na sabi ni Paul sa kanyang salita, sabi niya, sa kanyang passage, na sabi niya, rejoice in the Lord always. For there is now no condemnation to them that are in Christ Jesus. So, kailangan natin mag-rejoice, kapatid, dahil wala nang pwedeng humabog sa atin, wala nang pwedeng mang-harm sa atin dahil tayo ngayon ay nakay Kristo na. Ang kailangan lang natin gawin, mga kapatid, sinave na tayo ng Panginoon dahil sa kanyang dugo. Siya po ang sumalo sa ating mga kasalanan na dapat tayo ang maipako sa cross, pero ang nagsakripisyo ay si Jesus Christ. So, kailangan po natin lang tanggapin ang kanyang ginawa at maniwala sa kanya. Ibigay sa kanyang ating full trust ang ating pananampalataya. Amen. Kay Jesus Christ lamang po ang pananampalataya, hindi po sa kahit sino man. Okay? Kahit hindi po dahil sa kaaway, hindi po kahit sa iyong amo, o magulang, or sino man dyan. Hindi sa iyong pastor, hindi po dahil sa iyong asawa, kundi iyon po ay dahil lamang kay Jesus Christ. Kaya dapat tayong manatili, kapatid, sa ating pananampalataya. Dapat magiging matatag tayo sa ating pananampalataya kay Hesus Kristo. Kahit ano pang mangyari, mas lalo pa tayong lumapit dapat sa Kanya. Hindi ang mga pagsubok sa buhay ang magpapalayo sa atin kay Jesus Christ, kundi yun dapat ang mas lalo magpapalapit sa atin sa Kanya. Amen. Hallelujah. 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 Salamat, Lord, na idineklara mo kaming matuwid, Panginoon. Dineklara mo kami na not guilty from being guilty sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat na idineklara mo kaming inosente, Panginoon. Hindi po yun dahil wala kaming ginawang kasalanan, kundi yun po ay dahil sa sakripisyo na ginawa ni Jesus Christ sa cross ng Calvary. Hallelujah. Panginoon, inaamin po namin na wala kaming ginawa para kami magkaroon ng salvation, Panginoon. Yun po ay lahat tinabaho ni Jesus Christ sa cross ng Calvary. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na hindi kami worthy, Panginoon, na iyong mapatawad dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit, Panginoon, dahil minahal mo kami, ayaw mo kami na mapalayo sa iyo, ginawan mo ng paraan, Panginoon. Ito ay sa
pamamagitan ni Jesus Christ na siyang sumalo sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po lahat ay hinatulan ng Panginoon na nag-guilty sa ating mga kasalanan. Kung meron pa man sa atin, hindi pa, alam mo sa sarili mo na guilty ka pa rin, na hindi mo pa tinanggap yung pagiging not guilty na hatol ng Panginoon. Kapatid, wala kang ibang gawin, kundi tanggapin mo lamang ang ginawa ni Jesus Christ, maniwala ka sa Kanya, tanggapin mo siya sa buhay mo, paniwalaan mo ang Kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo, na namatay siya upang ikaw at ako ay mapawalang sala, ikaw at ako ay magpatawad sa ating mga kasalanan, at upang ikaw at ako ay magkaroon ng salvation. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, kung alam mo na wala ka pang, hindi mo natanggap ang not-guilty na hatol na iyon, or alam mo sa iyong sarili na hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ bilang iyong Diyos na tagapagligtas, kapatid, kailangan natin si Jesus sa buhay natin kasi hindi natin alam. Masaya ka ngayon, tumatawa ka ngayon, natutulog ka mamayang gabi, hindi natin alam ang buhay, kapatid. Unpredictable ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Lahat po tayo hahantong sa pagkawala sa mundong ito. Pero kapatid, ang dapat mong siguraduhin, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan pagka-exit mo sa mundong ito. At mangyayari lamang yan, kapatid, kung ikaw ay tatanggap kay Jesus Christ, tanggapin mo ang Kanyang ginawa, tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong Diyos na tagapagligtas. At kapatid, kung meron pa man sa atin na hindi pa natatanggap ang Diyos sa ating buhay at gusto natin magkaroon ng salvation, pagka wala na tayo sa mundong ito, kapatid, I can pray for you and just raise up your hand, kapatid. Huwag kang mahiya kasi lahat po kami ay dumaan sa ganyan. Lahat po tayo ay makasalanan, kapatid. Itaas mo lamang ang iyong kamay at ipanalangin kita, kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you for this hand, Panginoon. Salamat sa anak mo na nagtaas ng kanyang kamay, na alam niya, Panginoon, sa kanyang puso, na hindi ka pa niya fully tanggap sa kanyang buhay, na bilang kanyang Diyos na tagapagligtas. Hallelujah. Thank you, Lord, na na-convict yung kanyang puso. Thank you, Lord, na nangusap ka sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang puso, Panginoon. And kapatid, sundan mo lang ang aking panalangin, kahit sa isip mo lamang o sa mahinang salita lamang. Hallelujah. Lord, tinatanggap ko na ako ay makasalanan, na wala akong kapag-asa, na wala akong kayang gawin. At ngayon, ako ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Na-acknowledge ko, Panginoon, ang ginawa mo upang ako ay mapawalang sala. Ikaw ang sumalo sa aking ang punishment na dapat ako ang magdusa. At ngayon, Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Diyos na tagapagligtas. Salamat, Lord, sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. At ikaw ang mamuna sa aking buhay ngayon at magpakailan. Hallelujah. Kapatid, ako na lang ang mananalangin for you. Panginoon, at tanggapin mo ang aking kapatid na ito na lumapit sa iyo, Panginoon. At tiniwang ang mga libo-libong angeles sa mga oras na ito. Dahil sabi mo nga, isa lamang kaluluwa ang magbalik loob sa iyo. Nagdidiwang ang iyong mga. Kapatid mo ang aking kapatid na ito, Panginoon. At ikaw po ang manguna sa kanyang buhay, maging sa kanyang trabaho, sa kanyang mga pamilya na nasa Pilipinas, Panginoon. At kung meron mo siyang pinagdadaanan na struggle sa mga oras na ito, Lord, I know na hindi mo siya papabayaan. Ikaw ang sumama sa kanya, Panginoon. Nakikita mo ang kanyang puso na sumanggap sa iyo sa mga oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Tanggapin mo nga siya at ikaw ang mamuna sa kanyang buhay. Ituloy mo siya, Panginoon. Tinatanggap pa niya sa kanyang buhay at gusto niya, Lord, katulad ng mga anak mo, Panginoon, na tumanggap sa iyo, siya ay magkakaroon, Panginoon, ng salvation, Panginoon. We thank you sa ginawa mo ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan.
rin ang aming kapatid na ito. Ikaw na po ang mamuna sa kanyang buhay. At sa lahat ng mga plano niya na gawin sa kanyang buhay, Panginoon, let your will be done lang, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa buhay ng aking kapatid ito. At sa lahat, Panginoon, ang aking kapatid na nandito sa umagang ito, I pray, Panginoon, and I claim na na-renew yung aming pag-unawa, Panginoon, sa ginawa ni Jesus Christ sa cross ng Calvary. Thank you, Jesus Christ. At I pray na lahat ng mga nakarinig sa umagang ito ay patuloy sa pananampalataya sa iyo, patuloy sa aming pagsisilbi sa iyo, no matter what, no matter the cost, no matter yung mga struggle, yung na pinagdadaanan namin sa buhay, na mas lalo kami dapat lumapit sa iyo, Panginoon, kasi alam namin na wala ka namang ibinibigay na mga pagsubok na hindi namin kayang pagdaanan. Kundi ibigay mo ito para lamang kami testing, Panginoon, kung gaano kami katibay sa aming pananampalataya sa iyo. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa ginawa mo sa aming kalagitnaan sa oras na ito, at ikaw nga po ang patuloy na sumama sa amin for the rest of our activity sa buong araw na ito, Panginoon. Hallelujah. At ibinabalik namin sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba